welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, bumabati ng mapagpalang araw mga kalingap, mga kabisnes, no? Mga kapapi. Ang gagawa tayo ng ating reaction video dito sa kalingap mo. O, sa kalingap muna tayo, no? Mga kamarites. May ibubulong lang naman ako nitong magandang kwento sa inyo. Sana panoorin naman ninyo. Ito namang aking mga kamarites na ibubulong ko lang, ikukwento ko sa inyo itong magandang storya na laging binablog ni Kalingap Rab. Ito ang tatlong magkapatid, no? Na talagang napakamahiyain nila talaga, no? Talagang yung bang parang mahiyain umarap sa tao, mahiyain makipag-usap sa tao kung hindi nila gaano kakilala yung isang tao. Ito nga si Kalingap Rab, pang-apat ng bisita niya dito sa magkapatid na ito. Pero parang may pagbabago man, pero parang wala pa rin sa parang 1% lang ang pagbabago, no? Kasi nakikipag-usap na rin pero hindi pa rin humaharap. Kumbaga kailangan pilitin pa rin na magsalita kung makiharap dito kay Kalingap Rab, no? Ito ang aking ikukwento dito sa inyo. Bagamat binansagan tayo ng Tia Peli daw, mali pang nilagay mong pangalan, by the way, hindi natin pwede mabanggit dito yan kasi kalingap tayo, nito yung ka-business muna, no? Pagkalingap muna tayo sa ka-business natin yun. By the way, tawag dito, sabihin So, ito, bago tayo mag-on the go, ako'y lang naman, sorry po, nagbabakasakali lang naman po ako. Baka hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking munting bahay po, baka po pwedeng pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo sa lahat ng aking mga nire-reaction ng video dito sa kalingap, no, at sa ka-business po, no, mga kalingap. So, suportahan natin din itong ating ama ng kalingap, no? Si Kuya Bal Santos Matubang, ganyan din si Kalingap Rab at Ate Edna Vlog at Jack Tapia Matubang po, no? Mga kalingap, no? So, mag-on the go na tayo, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Pang-apat na, part 4 na, no, vlog ni Kalingap Rab dito sa tatlong magkapatid na super sa mahiyain. Tuloy na nabansagan sila ng yung binansagang silang zombie ba sa kanilang lugar, no? Alam naman natin, no, tayo talagang mga Pilipino o mga tao, instead na may pangalan ka, bansagan ka ng ibang pangalan. No, diba? Sorry po. Yun nga at bumalik ang Team Kalingap para bisitahin itong tatlong magkapatid na, alam niyo mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, magaganda pa naman sila. May itsura sila no po, sayang na parang kung hindi sila siguro na scout nitong si Red Saint, ay parang ma-stuck sila sa bundok na iyon, no? Na nandoon na lang sila mananatili. Nabuti na lang at na-scout ito ni Red Saint at ni-refer niya kay Kalingap Rab. Ayun na, ang apat na tayo. Part 4 na tayo. Itong part 4 na ito ay talagang noon man naman sa part 3 may ipinangako ang ating guwapitong si Kalingap Rab na may ibibigay siyang sorpresa sa tatlong magkakapatid. So ayun na nga, on the go na tayo, na on the way na ang Kalingap papunta doon, no? At habang sila naglalakad, nakikita na nila yung bahay, no, nitong mga magkakapatid na ito. Actually, tatlong babae, isang lalaki, isang lalaki, kumbaga apat sila magkapatid, tatlo yung babae, isa lang yung lalaki. So, natatanaw na nila Kalingap Rab at naririnig nila yung hiyawan at saka tawanan nitong tatlong magkapatid. So, nasa labas sila ng bahay. Yun.
At narinig ni Kalinga Prab yun at sumigaw si Kalinga Prab na sila ay darating. Ay, biglang nagtago na naman. Ang unang pumasok sa bahay na nagtago, itong si Melissa, no? Ito ang nauna. At saka nakita ni Kalinga Prab si Chris na sa labas at si Bea. No, nandoon pa nga sa may gubat si Bea. At sinabi ni Kalinga Prab, tawagin mo at mayroon akong sorpresa ibibigay sa inyo. Ay ito namang si Chris ang humaharap ngayon kay Kalinga Prab. Baka siya nga nakikipag-usap na ngayon. Sumasagot. Although naman hindi patagilid pa rin, pampilit tinatakpan yung mukha, pero sumasagot naman si Chris. So nung pumasok sa loob, dumiretso itong si Bea. Humabol doon kay Melissa. Nagtago na naman. Ayun, at natawa si Kalinga Prab na wala pa rin daw pagbabago doon sa dalawa. Hindi dito kay Chris, nakikipag-usap na rin sa kanya. So ang sabi ni Kalinga Prab, hindi ko ibibigay yung sorpresa kung hindi kayo haharap sa akin at kakausapin ninyo ako. So, wala, deadma si Melissa at saka si Bea. Mabuti na lang at dumating ang nanay. No? So, pinalabas ng nanay itong dalawa. No? Kahit si Red Sign pa ang nagtawag dito kay Bea at Melissa, hindi talaga lumabas. Pero si nanay, yung nanay nila nung dumating, ay nakinig naman sila kay nanay. Yun nga din si Bea, talagang itinatago talaga yung mukha. Makipag-usap man pero tinatago yung mukha. No? So, yun nga, kung sino yung sasagot, no? Kaya tinanong ni Kalinga Prab itong si Melissa, no? Ilang taon na siya. Siya ay, hindi ako nagkamali, don't get me wrong, no? Pwede naman kayo mag-comment kung mali ako. 13 ba o 14 siya years old, no? 14 ata. So, nag-aaral ka pa ba ngayon kay Kalinga Prab? Ang sabi niya, oo. Pero ngayon daw ay hindi na, dati oo daw. So, ibig sabihin, huminto din itong si Melissa. No. So, dumako na tayo kay Bea. Tinanong ni Kalinga Prab kung ilang taon na si Bea. Sabi niya ay siya 15 and siya nag-aaral pero ngayon hindi na. At siya grade 5 pa lang si Bea, no. So siya yung pangalawa kay Chris. So ibig sabihin, no, sa age of 15 years old, minsan nasa second year or first year high school, 'di ba? Na yan yung ganyang edad. So or nasa grade 6, no? Mayroon pa namang nag-15 grade 6, no? Sa panahon ngayon, madalang na yung grade 5 nasa 15 years old, madalang na. No, parang naging late na kasi sila sa pag-aaral dahil nga lumilipat sila ng lugar, pero ganoon pa rin yung bansag sa kanila. Bansag dito sa mga dalagitang ito, ang mga tao bansag sa kanila ay zombie o kaya tatlong bibi, no? Parang pangit din naman kasi mga dalaga na ito nabansagan ng ganon, 'di ba? Dapat ay yung wag naman sa ganon, forget, but hindi naman talaga natin maiwasan, ano? Kahit nga sa amin no? Sa totoo lang, may singit ko lang po, wag kayong magalit, ano? Kahit nga sa amin, kung may kasalan sa amin, no? Para din namang bibi para din naman nagbibi nagpaparade, no, yung isang pamilya sasama papunta doon, ganon din, no. Kaya medyo pag may okasyon sa amin, binabansagan din ng parang mga bibi daw magkasama yung isang pamilya, no. Parang naging natural na sa atin yung mambansag tayo ng tao, no. So yun na nga, at hindi na daw sila talaga nag-aral, ayaw na nilang mag-aral dahil sa nabully sila. So, para sa akin, nabully talaga sila, no? Although na sinabi ni Chris noon na ayaw na nilang pumasok dahil nga daw, inaaway sila. Dahil siguro doon sa pambubuli na iyon, na may tinatawag sa kanila yung ganyan,
ay lumalaban sila, kaya napapaaway sila. So, instead na mag-aral sila, hinto na lang sila dahil nga doon sa pangyayaring yun, no, mapaaway talaga sila kahit naman sino mapaaway dahil nga babansagan ka ba naman ng ganon, diba? So, yun at nahinto, hindi na nakapag-aral. Sayang, mga dalaga na sila, no? At kita naman natin si Melissa, si Chris, talagang dalagang-dalaga na talaga silang tatlo. Sayang. Pero yun ang gusto ni Kalinga Prab, na ipursigi talaga yung pag-aaral, no? Kaya binabalik-balikan ni Kalinga Prab para unti-unti silang kahit unti-unting ma-improve man lamang, makipag-usap, haharap o makipag-social life sa iba. Lalabas, no, kahit doon sa bundok, kahit nandiyan sila sa bundok, kumbaga lalabas sila papunta sa matatao para hindi sila mahiya, no? At yun ang gusto ni Kalinga Prab, yun ang aim ni Kalinga Prab. Kaya niya tinutulungan itong tatlong magkapatid na ito kasi nakakaawa din naman, no, babae, yung mga babae pa naman sila na kung halimbawa ganun lang sila i-stuck na ganun ay talagang walang maano yung mga magulang nila. Kasi nga, doon na lang sila na-stuck doon sa trauma na nakuha nila sa mga taong binabansag sa kanila o binubuli sila. Doon na lang sila nagtatago. So, dapat talaga na ipaalam or ipaintindi sa kanila na talagang mayroon silang dapat gawin na hindi lang naka-stuck sa isang lugar na gano'n. Dapat i-expose nila yung sarili nila para makilala sila o magkaroon sila ng confidence sa kanilang mga sarili, no? Kasi mga dalaga sila, no? Hindi naman natin maiiwasan. Hindi sila magkagusto o mag-aasawa sila, no? Paano na lang yan kung halimbawa nandyan sila, no? Dapat talaga ma-expose din sila, no? Yun nga ang gusto ni Kalinga Prab. Kaya ibinigay yung cellphone para matuto at makita nila yung outer of the world, di ba? Makikita nila doon through cellphone. Makikita nila ganito pala ganito pala sa social media, ganito pala sa YouTube or dito sa Facebook ang mga tao, di ba? So, unti-unti nila yon. Siyempre, no, mababago nila yon, lalo na siyempre marunong na rin siguro itong bumasa, di ba? Marunong na silang umintindi. So, makikita nila ang vlog ni Kalinga Prab sa kanila, kung ano yung estilo na pinakita nila kay Kalinga Prab. At least, ma-analyze nila yon na ay ganito pala yung action namin pag nandito si Kalinga Prab, nakakahiya naman, dapat ayusin namin ang pakikipagtungo o dapat mahalin namin si Kalinga Prab dahil tumutulong siya sa amin, tinutulungan niya si nanay ng financially, no? At tinutulungan niya rin kami sa lahat ng gusto namin, no? Dapat para ma-realize din nila, no? Malay natin isang araw pagbalik ni Kalinga Prab na-improve na itong tatlo. Hindi na sila nahiya, makikipag-usap at marunong na. Sabagay, marunong naman talaga sila magpasalamat. Yun lang, nahihiya talaga humarap, no? At eto ang first time na talagang ngumiti si Melissa dahil dito sa cellphone. Siguro matagal na rin niya itong gusto magkaroon ng cellphone. Napangiti si Melissa, di ba? Nang binigyan na siya ng cellphone at nagpasalamat na ngumiti nga talaga si Melissa. No, so well, no, sana makikita natin yung changes ng magtatlong magkapatid na ito dahil kay Kalinga Prab, no? Kasi ito naman talaga ang biggest challenge ni Kalinga Prab, ang niya itong tatlong magkapatid na ma-improve niya na para rin sa kanila rin naman ito, hindi lang ito para kay Kalinga Prab, para sa tatlong magkapatid na ma-improve sila sa kanilang mga gawain o pagso-social life, no? Kasi dapat talaga sa kanitong mga edad nagso-social life, ganito, etc., no, ang gagawin tulad ng mga angels, no? At para din maranasan nila yung buhay na nagdadalaga, yung buhay na maraming kakilala, maraming kaibigan at sikat, di ba? Kasi sikat sila Imagine, from 1 to 4, talagang viral na viral silang tatlong magkapatid dito sa Kalingap. No, kay Kalinga Prab, sa vlog ni Kalinga Prab. Viral na. Tingnan naman ninyo, for 2 days lang, mag-800K na siya, no? On the way for 1 million itong part 4, ha?
siguro sa 3 or 4 days, 1,000,000 na to mga kalingap. Imagine how popular they are, no? Itong tatlong magkapatid, napaka-popular nila na sumisikat, viral. Viral na viral talaga, hindi lang naman ang tatlong magkapatid. Viral din si Kalingap Rap. Dahil naman siguro kay Kalingap Rap, no, si Kalingap Rap ang nagdala dito, kaya ito nag-viral ang tatlong magkapatid, no? Kung hindi naman kay Kalingap, siguro hindi naman sila makikilala, no? Pero, ang maganda lang talaga dito, ay talagang nagustuhan ng mga tao, ng mga viewers ni Kalingap Rap, itong tatlong magkapatid na binablog ni Kalingap. Kasi ay inaantay ng mga viewers ni Kalingap Rap ang pagbabago ng tatlong magkapatid. Diba? Makita natin na kasama niya nila yung mga angels, hindi na sila mahiya, manamit na sila ng talagang talagang dalagang-dalaga, no? Makita mo na yung kagandahan na tinatago nila. Yun ang inaantay natin tayong mga viewers, no? Ako, sa lahat po, oo, maraming natutulungan si Kalingap Rap, pero nagustuhan ko kasi ang kwento ng tatlong magkapatid, no? Marami naman tayong nagustuhan sa mga vlogger na kwento, pero nagustuhan ko kasi itong tatlong magkapatid, no? Kahit naman talagang sobrang hiyain nila, na halos ayaw na nila kausapin si Kalingap Rap, pero nandun pa rin kasi yung nila kay Kalingap Rap, no? Yung respeto nila kay Kalingap Rap, no? Kahit dito sa na ito, sa part 4 na ito, ewan ko lang kaninong kamay ang tinapik nitong si Bea. Ang alam ko kamay ni kamay ni Red Sane ang natapik ni Bea, ni Bea dito. Dahil ayun naman kay nanay, talagang si si Bea daw pagkakausapin ay parang nanginginig siya, nanginginig sa hiya kung kakausapin, kung hindi niya talaga gaano kakilala yung tao, gaano ka-close. Siguro pag close na nila itong Team Kalingap, at lalo na itong si Kalingap Rap, ay hindi na rin sila ganon, kasi nahihiya daw talaga sa pagkahiya nitong si Bea, ay nangangatog daw, sabi ng nanay kay Kalingap Rap, no? Dahil siguro, no, hindi na sila nasanay nakipag-usap. Meron kasing ganon na pagkausapin mo, nahihiya siya, parang nanginginig o tawag dito, nanglalamig yung kamay. Mayroon po gano'n, parang nagkaroon na ng nervyos dahil siguro sa pambubuli sa kanila, no? So, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang po ito, ito yung kwento ko, mga marites, dito sa tatlong magkapatid, no? Na binansagan nilang zombie, no? So, kung nagustuhan po ninyo, paki-subscribe, like, share, and comments ang aking mga reaction video. At don't forget to subscribe, Kalingap Rap, at Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, at Jack Tapia Matubang, at ang Kabisnes po, Kabisnes Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family, at ang lahat po ng kasamahan ko sa Karepa, lahat ng reactor sa Kalingap, at reactors din dito sa Kabisnes. Well, maraming salamat, hanggang sa muli. May Allah bless us all. Magkikita-kita tayo, mga kamarites ko dyan. Bye-bye po. See you again.